Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung May Fuel Night. Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat.
So simple, it's crying so long. Good morning po JTG family, welcome pong muli sa ating pong morning devotion. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, muli Lord God, patuloy po kami Panginoon na nagpupuri at nagpapasalamat at dumadakila Panginoon Ama sa banal mong pangalan. Salamat sa pagkakataon muli Panginoon sa umagang ito na kami po Panginoon ay makapag-aral Panginoon ng banal mong salita. Hayaan mo Panginoon Ama na ang bawat amin pong mapapakinggan Panginoon Lord God ay magbigay Panginoon Lord God ng karunungan Panginoon para sa aming iyong mga anak na magamit po namin sa iyong mga pang-araw-araw na buhay. Patuloy Panginoon Ama Lord God na ilagay mo po ang banal mong salita sa aming mga puso at ito po Panginoon ang amin pong masunod Panginoon Ama Lord God sa aming pong buong buhay. Marami pong salamat at pagpalain mo po Panginoon ang buong araw na ito Panginoon Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning pong muli JTG family at sa pagkakataon pong ito, ating pong pag-aralan ang makikita po sa Acts verse 15 to 36 to 41. At ito po ay akin pong binigyan po ng title na God is a God of Second Chances. So, pamilyar na po tayo sa kwento na ito patungkol po kay Pablo at kay Bernabe na involved din po dito ay si Juan Marcos po. So, basahin po natin sa verse 36. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. 37. Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, sa halip ito ay humiwalay sa kanila sa Pampilya. 39. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kung kaya't sila ay naghiwalay. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Sa verse 40, isinama naman ni Pablo si Silas at sila nga'y umalis matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. And verse 41, naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia roon. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. So, isa-isahin po natin yung mga verses na atin pong nabasa. Simulan po natin sa verse 36. Ang sabi po dito, ang ating pong tanong dito, verse 36, bilang isang mabuting apostol, ano nga po ba yung naging usapan or yung pinagkasunduan ni Pablo at ni Bernabe? So kung babalikan po natin, sabi po doon, sabi ni Pablo, ay balikan natin yung at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon. At tingnan nga daw po kung ano yung mga kalagayan nila doon. So, makikita po natin na bilang isa pong mabuting apostol isang mabuting manggagawa ng Panginoon, ito pong si Pablo at si Silas, si Bernabe, ay may care sila dun sa mga tao na kanila pong napangaralan. So, hindi lang po sila parang naghayag ng salita ng Diyos and that's it. Hindi po ganon. So, andun po lagi sa heart ni Pablo na mabalikan ito po mga tao na kanila pong napangaralan. So, lagi po nating ilagay din sa ating pong isipan kung agad po natin bibigyan ng aplikasyon ito pong verse na to na hindi po natin dapat pabayaan yung mga tao pong ating napangaralan. Bagkus po, magkaroon po tayo ng care sa kanila pong welfare, kung nagpapatuloy po ba sila, ano na po ba yung kalagayan nila, nag-grow po ba sila. So, ito po ay ating pong dapat manahin sa ating pong mga apostol na nabanggit po sa Biblia, katulad po nito ni Pablo. So, let's move on po sa verse 37. Ang sabi po dito, excuse me, sino po ba yung gustong isama ni Bernabe? So, sa verse 37, nais ni Bernabe na isama si Juan Marcos. So, sino po ba si Juan Marcos? Si Juan Marcos po ay ang pamangkin po nito ni Bernabe. So, bakit po kaya meron opposition dito si Pablo? So sabi po sa verse 38,
Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip, ito'y himiwalay sa kanila sa Pampilya. So, bakit kaya ayaw naman isama ni Pablo itong si Juan na tinatawag ding Marcos? So, meron po kasing backstory to. So, balikan po natin sa Acts 13 verse 13. Sabi po dito, mula sa Paphos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pampilya. Ngunit, humiwalay naman sa kanila si Juan Marcos at nagbalik sa Jerusalem. So, ito po yung pinagmulan kung bakit po ayaw nang isama nitong si Pablo, ito pong si Juan Marcos, dahil nga po sa isa po nilang misyon ay nagpasya po itong si Juan Marcos na humiwalay. So, going back to this passage or to this chapter, dati na po pala nilang kasama ito pong si Juan Marcos, ngunit hindi po nagpatuloy. And kung titingnan po natin, hindi naman po binabanggit ng Biblia kung ano po yung reason kung bakit hindi po nagpatuloy ito pong si Juan Marcos sa pagsama dito nga po kay Pablo at kay Bernabe. So, maari po na hindi na po nga nabanggit ng Biblia kung ano po yung kadahilanan, ngunit ito pong, kung ano man po ang dahilan na ito po yung punto ni Pablo kung bakit ayaw niya na po itong isama. But then, ang sabi po naman sa verse 39, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Si Pablo po at si Bernabe. Kaya po, ang naging cause po nito, ang naging effect po nito ay sila po ay naghiwalay. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag papuntang Cyprus. So, dahil naman po dito, himuwalay din po si Pablo. So, si Pablo naman po nagpunta at umalis kasama si Silas. Matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Tingnan po natin. So, ang sabi po dito sa verse 40, isinama naman ni Pablo si Silas. At kung titingnan po natin, going back to the verse, ano po ba yung ginawa ng mga kapatid sa kanila? Ang sabi po dito ay sila po'y pinagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. So, kung makikita po natin, the church pray for these two apostle. Pinag-pray po sila ng mga kapatiran, ito pong si Pablo, maging po itong si Bernabe, although meron po silang mga disagreements. So, babalikan po natin mamaya. So, nagtungo nga po sa Syria at Cilicia, itong si wait lang po. Nagtungo nga sa Syria at Cilicia si Pablo at Bernabe. Ano ang ginawa nila doon? So, tingnan po natin naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag nila ang iglesia roon. So, praise God. So, kung ating pong bibigyan ng pansin yung mga nangyari po dito. Although si Pablo po at si Bernabe ay nagkaroon ng disagreement, nagkaroon pa rin po ng maayos na even nagkaroon po ng disagreement, ito pong si Pablo at si Bernabe ay nagkaroon pa rin po ng magandang kahihinatnan ang kanila pong mga naging gawain. So, as we can see po ay nagkaroon po ng lugar na pupuntahan itong si Bernabe. Kasama nga po si Juan Marcos. At the same time po, si Pablo naman, kasama naman si Silas, nagkaroon din po sila ng certain lugar na pupuntahan. So, ano po ba yung mga puntos na nakikita po natin dito? Although hindi po sila naging nagkasundo, marami naman pong mga positive effects yung nangyari po na ito. So, maari po nating sabihin that God allows this to happen. Dahil alam po niya, at masulat po ito dahil alam po ng Panginoon na to this time, maari pong ito rin po ang nangyari sa atin. But then, tingnan po natin kung ano po yung naging epekto nito for the whole church. So, unang-una po, going back to the verse, kung tayo man po bilang mga miyembro ng simbahan at nakakita po tayo ng mga disagreement with regards with our leaders, may kita po natin na kung ano po yung naging response ng church. That although nakita nila, nasaksihan nila na may disagreement, but ang sabi po dito sa verse 40, sila ay umalis matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. So the church pray for them. The church entrusted
them to God. So, ano po ba yung ibig sabihin nun? Tayo man po, alam ko po bilang tayo po ay magkakapatid, maari po, may mga narinig po tayo or may mga na-observe po tayo ng mga disagreement with regards sa church. So, ito po ba magkukos sa atin para lumayo dito po sa atin mga leaders, or ito po ba magkukos sa atin para tayo po magkahati-hati? Hindi po. So, instead po na para bang pumili tayo kung sino po yung ating kakampihan, we as a member of the church should pray for them and entrust them to God. So, yun po yung tamang ating response sa mga ganitong mga pangyayari sa simbahan. And then po, sa nangyari po na paghihiwalay nila, although hindi po sila napunta doon sa certain lugar na dapat nilang puntahan upang kanilang dalawin at kumustahin, hindi po ba mas napalaki pa at mas lalo pang naging kumbaga po nagkaroon pa po ng magkaibang lugar na pinuntahan ito pong si Pablo at Bernabe upang sa kanila pong kumustahin, dalawin, at sabi nga po sa verse 41 upang patatagin ito pong mga iglesia roon. So instead po napunta sila sa isang place, napunta sila sa two different places, which is mas maganda po ang nangyari dahil po at the same time, nagkaroon po ng mga separate na lugar upang mapatatag ang mga iglesia roon. So, praise God po sa mga pangyaring ito. And, tingnan po natin sa ating pong application. Dito nga po sa ating binasa, ipinakikita po ni Lucas na may mga nagaganap din pong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga apostol. So sa Book of Acts po, ang ating pong writer dito ay si Lucas po. So, sinulat niya po ito na to be transparent po, na meron din po talagang hindi pagkakaunawaan between apostles po ng mga panahon na ito. At nagpapakita po na noon pa man ay wala talaga pong perfectong church. And even to now, we know na hindi po talaga perfecto ang ating pong church. But ito po ay pinahihintulutan ng Panginoon upang masunod din po ang kanyang mga plano. So praise God po. So sabi nga po sa isa-isahin po natin, nagtungo si Bernabe at si Marcos sa Cyprus, nagtungo naman si Pablo at si Silas sa Syria at sa Cilicia. So dahil nga po doon, sa kanilang paghiwalay, mas dumami pa po yung naabot upang ipangaral ang salita ng Panginoon. At kumustahin din yung mga kapatid na doon na nakakilala at tumanggap sa Panginoon upang palakasin ang bawat iglesia sa mga lugar na ito. So hindi lang po yan. Sabi ko nga po kanina, natutong ipagkatiwala ng mga kapatid sa Diyos ang hindi pagkakaunawaan ng mga pinuno ng simbahan. So ang kanila pong ginawa ay ang tinatawag na pagpapasakop po sa liderato ng simbahan at pananalangin para dito. So alam niyo po yun, we as the member of the church should entrust everything to God and also to pray for our leaders po. Na even dumaranas tayo ng mga ganitong pagkakataon, hindi naman po palagi, pero sa mga bawat pagkakataon na ganito, ang ating pong duty as a member of the church should pray for them, should be entrust them to God. Dahil si Lord naman po ang may sabi po nito, narinig ko po ito one time kay Pastor Bong sa akin. Sabi po niya, if mayroong mga problema with the leadership of the church, we as a member of the church should pray for them. And yun po yung duty natin as a member. Kasi unang-una po sa lahat, ang mga leaders po, ang aming pong mga pastors and leaders, hindi po natin department yan. It is God's department. So let God handle this. And what can we do for them is to pray for them. So yun po yung sinasabi ni Pastor Bong sa akin. And sabi pa po dito, nagkaroon man po ng di pagkakaunawaan sa pagitan ni Pablo at ni Bernabe, ay hindi po ito nagkaroon ng masamang effect sa simbahan. Sa halip po, mas pinalaki pa po at mas pinalakas pa po ang mga simbahan na kanila pong napuntahan sa awa at sa grasya ng Panginoon. So ano po ba yung sinasabi dito? Even if there is a dispute, the plan of God will still be fulfilled. So praise God po sa buhay po nito pong ating mga apostol sa ating pong passage na binasa.
And going back po sa ating pong title, sino naman po ba talaga ito pong si Juan Marcos? Kilalanin po natin siya ng bahagya. Walang anumang paliwanag ang Biblia kung bakit nga po humiwalay ito pong si Juan Marcos sa mga misyon na ginagawa ni Pablo, kasama nga po itong si Bernabe. So kung saan po kung halimbawa man po, tingnan po natin, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Juan Marcos ng mga panahon na yon, ano kaya yung mga maari mong dahilan kung bakit ka humihiwalay sa misyon ng pagpapahayag sa salita ng Diyos? So ito po, ano lang po ito, mga puntos lang po, or let's say mga possible scenario na maari pong naranasan nitong ni Juan Marcos kung bakit po siya humiwalay. So let's say, number 1, maaring ako ay may ginawang kasalanan at ito ang humahadlang sa akin upang makapaglingkod. So, normally po, yan po talaga yung feelings natin bilang manggagawa ng Panginoon. Minsan po, nagde-detach tayo. We tend to isolate ourselves kapag meron po tayong mga pagkakasalang mga nararanasan. And number 2, maaring may problema siya sa kanyang pamilya or sa kanyang asawa at mga anak. So, maari po, ito po yung natawag nating priorities na maari po mas pinarioritize ni Juan Marcos na maari kung sakali man po, ito po ay ano lamang, senaryo lamang, na maari pong pinili ni Juan Marcos na iwan ang ating pong mga apostol sa kanilang mission because mas inuna niya po yung priority niya with regards with his family. At sabi nga po kasi doon, bumalik po siya sa Jerusalem. So, maari pong senaryo din, maaring mas pinahalagahan ko ang ibang bagay kaysa sa mission ng Diyos. So, ito rin po ay possible scenario. At actually, marami pong pwede maging scenario, di ba? So, number 4, maaring hindi ko maramdaman ang nais ng Diyos sa aking pong buhay. So, maari din pong ganon ang naranasan ni Juan Marcos along doon sa kanila pong mission kasama po itong si Pablo. And maari din pong maaring hindi ako nakikipagkaisa sa aking mga pinuno dahil mas may nais akong gawin sa aking sarili. So minsan po, 'di ba, meron po tayong mga sa ating po mga leader, meron minsan hindi po natin may iwasan na hindi tayo laging agree sa mga pinapatupad ng ating mga leader. So somehow, maari pong ito po ay reasons din nito po ni Juan Marcos kung bakit himiwalay po siya kay Pablo at kay Bernabe. Or maari po, mas nais kong sundin ang aking sarili kaysa Diyos. Maari din po yun ang naging reason ni Juan Marcos. And the last po, maaring marami akong excuses at hindi ko mahakbangan ang nais na ipagawa sa akin ng Diyos. So, ang lahat po ng aking po nabanggit ay possible scenarios. Hindi naman po ito sinasabi ng Biblia. But then, kung titingnan po natin at uunawain po natin kung bakit nga po ba himuwalay ito si Juan Marcos sa kanya pong pagsama sa mission po na kasama si Pablo at si Bernabe, ito po yung mga possible scenario. So, nagkaayos po ba ulit si Pablo at si Bernabe? Going back naman kay Pablo at Bernabe. So, kahit may hindi po pagkakaunawaan, ito nga pong si Pablo at si Bernabe, ay ipinakita pa rin ni Pablo at ni Bernabe na sila po ay mga matured na mananampalataya. So, una-una po, they are matured sa Word of God. Hindi ito po nagresulta ng division ng church. So, bagaman meron silang disagreement at nagpunta sila sa iba't ibang lugar kung saan po sila nangaral, hindi naman po ito nag-create ng division. Bagkus po ay nagkaroon pa ng mas malawak po na reach ang ating pong mga apostol to strengthen the church. So, muli silang nagkaayos at nagkita matapos ang 14 na taon. So, ang Biblia rin po ang sumagot na nagkaroon po ng, let's say, parang reconciliation. Ito pong si Pablo at si Bernabe after nung nangyari sa kanila po dito sa passage na to. So, ano po ba yung isang evidence na magsasabi na nagkaroon sila ng reconciliation? Tingnan po natin sa Galatians 2 verse 1. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. So, after ng Book of Acts, sa kanya po namang letter to the Galatians, may kita po natin that after 14 years, may reconciliation ng ganap dito kay Pablo at kay Bernabe, kung saan magkasama po silang nagpunta sa Jerusalem.
So praise God po. So ang mga ganun pong mga bagay na maari po na pahintulutan ng ating Panginoon ay meron din po talagang reconciliation. Kung tayo po ay matured po sa ating pong pananampalataya at sa pagsunod po natin sa mga salita ng Panginoon, lagi pong may space sa ating pong puso at isipan ang reconciliation. So salamat po sa Panginoon sa pagtuturo po sa atin sa ganito pong mga salita ng Panginoon. And number 3 po, ang sabi po dito, dahil sa pag-ayaw ni Pablo na mga kasama si Juan Marcos, hindi po ito nangangahulugan na wala ng pag-ibig si Pablo para dito. Bagkus nais lang ni Pablo na makita ni Juan ang kanyang pagkukulang at pagbutihin ang kanyang paglilingkod. So maaari po talaga na meron pong mga hindi magandang bagay na nakita ito pong si Pablo sa buhay po ni Juan Marcos. Kung kaya po matindi po yung kanyang pagtanggi kay Bernabe na isama pa po ito sa mission. So hindi naman po ibig sabihin na dahil meron po siyang mga bagay na nakita na negative kay Juan Marcos is ganun na lang yon. Parang all throughout ng buhay nila negative na sa kanya si Juan Marcos. Hindi po ganun. And also the love, andun pa rin po yung love niya para sa taong ito. Mag-ari po na sa panahon na ito, isa lang po itong pagtuturo ng leksyon ni Pablo kay Juan Marcos upang ma-realize din niya ang kanya pong mga pagkakamali. And as we can see po, meron nga pong nakita si Pablo na pagkakamali. So ano po ba naman ang ginawa ni Juan Marcos to redeem himself? Tingnan po natin. Nagsikap si Juan Marcos na palaguin ang kanyang pananampalataya. Siya ay naging disipulo or naging disciple po siya ni Apostle Peter. So ano po ba yung evidence ulit kung paano nangyari yon? So ang sabi nga po dito, tinuring ni Juan Pablo si Juan Marcos bilang anak sa pananampalataya. Tingnan po natin sa 1 Peter 5 verse 13. Ang sabi po dito, kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na aking anak sa pananampalataya. Praise God. So alam niyo po yon, after nga po ng pagkakahiwalay nito ni Juan Marcos kay Pablo, hindi naman po siya let's say parang all throughout wala na siyang ginawa. So kung makikita po natin bilang isa pong mananampalataya ay nagsikap po siya na palaguin pa po lalo ang kanyang pananampalataya sa tulong po at sa panguna po sa buhay niya ni Apostle Peter. At sa pagsulat nga po ni Pedro dito sa 1 Peter, kasama po sa nabanggit niya po ito pong si Marcos. Kinukumusta rin po kayo ni Marcos. Yun po yung sabi niya sa letter na to. An evidence po na hindi naman po nag-give up totally itong si Juan Marcos, bagkus po ay nagpatuloy pa rin naman po siya. And also po, kinilala rin po ni Pablo yung ambag mismo ni Juan Marcos sa mga gawain ng Diyos. Tingnan po natin sa 2 Timothy 4 verse 11. Ang sabi po dito, si Lucas lamang ang mga kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. So from this letter naman ni Pablo para kay Timoteo, hinahanap niya po si Marcos and he acknowledged na malaki po ang maitutulong ni Marcos sa mga gawain. And praise God. So maaari po from this letter na sinulat ni Pablo kay Timothy ay nagkaroon na po ng reconciliation itong si Pablo at si Juan Marcos. And hindi lang po yan, the biggest evidence po ng pagkaka-redeem back po nito ni Juan Marcos. Walang iba po kundi ang patunay na siya po ay kinasihan ng ating pong Panginoon, na siya po ang magsulat ng Gospel of Mark. Ang binabanggit po na Juan Marcos po dito po sa passage na to, walang iba po kundi ang sumulat po ng Book of Mark. Si Juan Marcos po yan. Ang unang gospel na isinulat sa lahat po ng gospel book. So pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. And for our conclusion po, maaring katulad din po tayo ni Juan Marcos. Marami po tayo maaring reason kung bakit po tayo humihiwalay sa gawain ng Panginoon. Maari po ito po ay mga pagkakasala. Ito po, normally po, ito po talaga, wala na pong iba. Ang ating pong mga pagkakasala, ang siya po talagang humahadlang sa ating pong paglilingkod. Ito rin po yung nagpapatabang sa ating pong relasyon sa Diyos. Or maari pong meron tayong mga problema sa sarili, sa ating pong pamilya,
normally po sa asawa, sa mga anak natin, or ano paman, maaring sa isip mo ngayon ay may mas mahalaga pang dapat unahin kaysa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maaring di natin maramdaman ang presensya ng Diyos, ngunit unawain po natin na ang ating pong Diyos ay ang God of second chances. Huwag po nating hayaan na ang ating pong mga sitwasyon ang magdikta po sa ating pong mga buhay, katulad po ng nangyari kay Juan Marcos. Ialay po natin ulit ang ating pong mga buhay sa Diyos at hayaan po natin na ang Diyos po ang siyang magdala sa ating pong hinaharap. And marami pong mga bagay po na nakasulat sa Biblia na ang Diyos po, He is a God of second chances. Na unang-una nga po, ito po sa ating pong pinag-aralan, ay nagbigay po ang Panginoon ng second chance dito po kay Juan Marcos. At sino po ba yung mga tao pa na talaga pong kilala natin na binigyan ng Panginoon ng second chances? So, tingnan po natin. Sa buhay po ni Jonah, sabi po sa Jonah 3 verse 1-2, "Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, and that great city, and preach to it the message that I tell you." Alam naman po natin ito pong kwento ni Jonah, na ito pong si Jonah is nagkaroon po ng disobedient heart sa Panginoon with his own personal reason. Pero hindi po nag-give up ang Panginoon. Bagkus sinabi nga po dito sa verse ay tinawag niya pong muli si Jonah the second time. So ganun din po sa buhay po ni Pedro. Ito po common na po ito sa atin. Madalas po natin ito napapakinggan. Ang sabi po, di ba, sa Luke 22 verse 56-62, Peter denied Jesus 3 times, but Jesus gave Peter a second chance. Ang sabi po sa John 21 verse 17, He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. So, ito po ay mensahe po natin sa ating po mga kapatid na maari po na dumaranas po ng mga pagkakataon kung saan lumalayo po ang ating kalooban sa Diyos dahil sa maraming bagay. Sa mga nabanggit nga po natin kanina, ito po yung mga hindrances kung bakit po tumatabang yung ating pong relasyon sa Diyos. Or maari po nasa kalagitnaan ka na ng iyo pong paglayo sa Panginoon. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa, iniisip natin or dinidikta sa atin ng kaaway na wala na tayong chance to redeem back ourselves. Actually, hindi naman natin kayang i-redeem ang ating mga sarili. Ito po ay Panginoon lamang po ang makakapag-redeem ng ating pong sarili. Ang Diyos din po ang tatawag sa atin pabalik. At ang nais po ng Panginoon, tayo po ay magbalik muli. Tayo po ay maglingkod muli sa Kanya. At ang mensahe po na ito ay para po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat muli sa aming pong sa banal mong salita na aming pong napakinggan. Lord God, salamat po sa mensahe mo at dalangin po namin, Panginoon Ama, Lord God, sa amin po, Panginoon, bilang iyo po mga lingkod. Patuloy, Panginoon Ama, Lord God, na ilagay mo po kami sa tamang daan. Alam po namin na ngayon po mga isipan at puso, kung sa ang ganang amin, Panginoon, lagi po ito, Panginoong, nais na ilayo kami sa iyo. But then, Father God, because of your grace, because of your mercy, and because of the guidance of the Holy Spirit, lagi mo kaming ilagay, Panginoon, Lord God, to that righteous path, Panginoon, na inilagay mo po sa amin, Panginoon. Huwag kami manghinawa, Panginoon Ama, na patuloy kami, Panginoon, Lord God, hanapin ka. At kami, Panginoon, Lord God, ay matagpuan mo, Panginoon, Lord God, sa amin pong mga dinaranas na ito, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa ibang mga kapatid, na alam namin, Panginoon, tinawag mo, Panginoon, at nasa kalagitnaan, Panginoon Ama, Lord God, ng wilderness. Lord God, we pray, Father God, Lord, abutin mo sila, Panginoon, sa oras na ito. And we ask, Father God, Lord, na kung paano mo sila, Panginoon, Lord God, ginamit nung una, ay mas lalo mo pa po silang gagamitin, Panginoon, that second time, Father God, na ibibigay mo po sa kanila. Salamat po sa iyo, Panginoon, Lord God. Walang imposible sa iyo. At dalangin po namin ang makapangyarihan mong kamay, Panginoon naman, Lord God, ang patuloy, Lord God, na hihipo, Panginoon, sa bawat puso nila, Panginoon Ama. Salamat pong muli, Panginoon, pagpalain mo buong araw na ito, Panginoon Ama, Lord God. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba.
Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po muli, JTG family. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, muli po kami, Ama, nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa isang pribilehyo na ipinagkaloob sa amin, Panginoon, upang muli makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng iyong lingkod na ginamit mo upang maging daluyan ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, sa kanyang buhay, patuloy mo siyang ingatan, palakasin, patatagin ang kanyang pisikal, higit sa lahat, kanyang buhay espiritual, sampu na kanyang sambayanan. Maging, O Diyos, ang lahat ng mga anak mo na nakiisa sa umagang ito para sa morning devotion. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat mga salita mo na aming napapakinggan, silyuhan mo ito ng iyong kapangyarihan sa aming mga puso, Panginoon Lord God. Ito'y magsilbi, Panginoon, kalakasan espiritual, magsilbi, Panginoon, paglago para sa aming buhay espiritual. Dalangin ko, O Diyos, nawa sumasa amin lagi ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami ay maging matalimahin sa iyong kalooban. Sa ganitong paraan, O Diyos, mapapanatag po kami bilang masunuring mga anak mo na makakalapit po sa iyo at iyong dinggin kami at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Pakapuspusin mo po kami lagi, Ama, ng iyong banal na Espiritu upang makamit po namin ang kapayapaan at pagmamahal mo. Lagyan mo po kami lagi, O Diyos, ang aming mga puso ng masidhing pananabik na manalangin po sa iyo sa tuwi-tuwi upang lagi namin maranasan ang kakaibang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Patuloy mo po, O Diyos, turuan ang aming mga puso na matutong makinig at magsagawa sa iyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Let your divine protection, divine intervention sa lahat ng aming iisipin, gagawin at sasambitin ng mga salita sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen.